Ka-Express, ginulat ang mundo ng basketball nang ikumpara si Kai Sotto sa bagong NBA rookie na si Jack Eddy ng Memphis Grizzlies. Pero kapag sinuri ng mabuti, malinaw na mas lamang ang Pinoy Giant. Si Eddy ay kilala bilang traditional big man, malaki, mabigat at halos puro post-up at rim protection lang ang laro. Yes, dominant siya sa college, pero sa NBA, mabagal at limitado ang kanyang galaw. Samantala si Kai ay ibang klase at 7'3", may modern big man skills siya, kayang mag-shoot mula sa labas, may soft touch na 3-point line, marunong magpasa at magbasa ng depensa, mobile sa pick and roll at pick and pop situations, flexible sa depensa, hindi basta-basta nalilimitahan ng spacing ng kalaban. Dagdag pa rito, si Kai ay sanay sa international FIBA style, kung saan mas physical at mas technical ang laro. So ibig sabihin, mas handa siya sa global stage kaysa kay Eddy, na largely nakadepende sa laki at lakas ng NCAA. Kung ikukumpara si Eddy ay one-dimensional giant habang si Kai ay modern Filipino unicorn. Isang 7'3" player na may NBA level skill set. At ito ang dahilan kung bakit maraming eksperto ang naniniwala. Kung bibigyan ng parehong pagkakataon, si Kai ang mas aangat at mas tatagal sa NBA. Sa mundo ng basketball, lalo na ngayon na pareho nang nasa spotlight sina Kai Sotto at Zach Eddy, hindi may iwasang ikumpara ang dalawang higante. Parehong nasa 7'3" ang taas, parehong centers at parehong kinilala bilang future ng kani-kanilang kupunan. Pero kung titingnan ng mas malalim, malinaw na mas lamang ang Pinoy pride na si Kai kumpara kay Eddy, kahit na si Eddy ay kakapasok lang sa NBA bilang rookie ng Memphis Grizzlies. Unang-una, si Jack Eddy ay produkto ng college basketball ng NCAA, kung saan naging dominanteng pwersa siya sa Purdue. Yes, malaki siya, malakas at kayang umiscore sa post laban sa mas maliliit na kalaban. Pero kung i-translate ito sa NBA, nagiging problema agad ang kanyang bilis at mobility. Ang laro ni Eddy ay very old school big man, umaasa sa poste, sa laki ng katawan at sa rim protection. Ang tanong, sa panahon ngayon kung saan halos lahat ng big man ay marunong mag 3 points, makakasabay ba ang laro niya? At yan papasok si Kai. Hindi lang siya matangkad, may modern big man skill set siya. Sa kanyang edad na 22 years old, napatunayan na niya sa NBL Australia at sa Japan B-League at sa FIBA competitions na kaya niyang makipagsabayan hindi lang sa laki kundi sa bilis at skill. Marunong siyang mag-shoot mula sa labas, may touch mula mid-range hanggang 3-point line. Kung ilalagay sa sitwasyon ni Eddy, ay parang classic center ng 90s, dominante sa loob pero hirap sa modern spacing ng basketball. Samantala si Kai ay parang upgraded version ng stretch big, isang unicorn na kayang maglaro on both ends of the floor. Sa international game, lalo na sa FIBA kung saan mas physical at mas mabilis ang ball movement, mas bagay ang skill set ni Kai kaysa mabagal at predictable na galaw ni Eddy. Hindi rin matatawaran ang experience ni Kai sa international stage. Bata pa lang siya, exposed na siya sa iba't ibang sistema mula sa Ateneo hanggang sa NBA G League Ignite, NBL, Japan B-League at syempre sa Gilas Pilipinas. Kaya't sanay siya sa iba't ibang style ng basketball. Unlike Eddy na halos puro NCAA experience lang bago lumundag sa NBA. Dagdag pa rito, makikita ang pagkakaiba nila sa potential ceiling. Si Eddy ay kilala ng laro niya, malaki, mabigat pero predictable. Si Kai naman patuloy na rin nagde-develop at lumalawak ang kanyang arsenal. At 22, may oras pa siya para mas maging complete player. Isang bagay na mas mahirap i-apply kay Eddy dahil limitado lang ang kanyang skill set. Kung susumahin, Zach Eddy, equal size plus post scoring. Kai Sotto, equal size plus shooting plus passing plus mobility. At sa modern basketball, ang versatility ang mas pinapahalagahan kaysa simpleng height advantage. Kaya't malinaw kung pagbabasihan ang adaptability, skills at long-term fit, si Kai ang mas handang umangat at magtagal sa NBA kumpara kay Zach Eddy. At kapag pinag-uusapan ang legitimacy ng isang player na pwedeng makipagsabayan sa NBA, laging sinusuri ang mga laban niya kontra sa tunay na caliber ng competition, NBA players at FIBA level talent. At dito lumalabas kung bakit mas lamang si Kai kaysa kay Eddy. May track record na si Kai ng pakikipaglaban at pag-excel laban sa mga tunay na NBA athletes. Simulan natin sa kanyang NBA Summer League performances. Noong 2023, nang nagsuot siya ng jersey ng Orlando Magic, pinatunayan ni Kai na kaya niyang mag-contribute kahit limitado ang minuto. Sa kanyang debut game kontra Portland Trail Blazers Summer League team, nagrehistro siya ng 6 point, 4 rebounds and 3 blocks sa loob lang ng 13 minutes.
Ang mas kapansin-pansin dito ay ang kanyang timing at defensive instincts, dalawang aspeto na mahirap ituro sa isang player. Kung ihambing ito kay Zach Edey, sa Summer League niya noon, madalas nahirap makasabay sa bilis ng guards at wings ng kalaban. Halata agad ang problema kapag naiwan siyang mag-defense sa pick and roll. Samantala si Kai, kahit hindi pa perfect, ay mas nakakasabay dahil sa kanyang agility at length. At bukod sa Summer League, Kai has also competed against NBA-level talent in international play. Sa mga FIBA games, lalo na sa World Cup at qualifiers, naging malaking bahagi siya ng gilas. Isang highlight performance niya ay kontra China, kung saan nagposte siya ng 12 points, 6 rebounds and 5 blocks. Lahat galing sa hustle at tamang basa sa depensa. Sa harap ng mga kalabang big men na may NBA at EuroLeague experience, hindi siya natakot bagkos nag-dominate siya sa interior. Dagdag pa rito, si Kai ay consistent sa paggamit ng kanyang shooting touch bilang modern big man. Sa Japan B-League, madalas siyang pumupukal mula mid-range at 3-point line na malaking contrast sa estilo ni Zach Edey. Kung pagbabasihan ang adaptability, Kai has shown flashes na kaya niya maglaro sa iba't ibang sistema. Sa NBA Summer League, naging rim protector at energy big. Sa gilas, naging go-to presence sa ilalim at versatile screener. Sa Japan, naging stretch big na kayang magbigay ng spacing. Isang malinaw na halimbawa ay ang laro niya kontra Dominican Republic sa FIBA World Cup. Kahit kinaharap niya ang elite NBA big na si Karl Anthony Towns, hindi siya nagpa-intimidate. Tumira siya ng long jumpers, nagbigay ng matinding block attempts, at nagpakita ng composure kahit under pressure. Ito ang klase ng confidence na hindi mo makikita agad kay Zach Edey na halos limitado lang sa post plays. At kung pag-uusapan ng NBA readiness, mas may pagmalaki si Kai dahil sa kanyang exposure laban sa tunay na NBA caliber opponents at sa international stage kung saan ay pakita niya na hindi lang siya matangkad, marunong siyang makipagsabayan. Kung ikokompara si Kai kay Edey, malinaw na ang future ay nasa kamay ng Filipino star. Yes, parehong malalaki at intimidating sa loob, pero magkaiba ang trajectory nila. Si Edey ay isang traditional big, dominante sa poste, pero limitado sa labas. Sa panahon ngayon ng NBA, kung saan lahat ng big man ay inaasahan na marunong mag-switch sa depensa, pumukol sa tres at magbasa ng laro sa high post, malaking disadvantage ang pagiging one-dimensional. Dagdag pa, si Kai ay battle-tested na, may karanasan siya laban sa NBA players sa Summer League, may exposure sa FIBA kung saan hinarap niya ang mga elite bigs tulad ni Karl Anthony Towns at may consistency sa Japan B-League na patuloy na humuhubog sa kanyang laro. Kung may darating na Asian unicorn sa NBA, walang duda, si Kai Sotto yun. At eto ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.